Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Senator Amy, grabe po kumbanatan itong mga bakit ba ganun ang itsura ko sa TikTok? Ang pangit ng cellphone para sa TikTok. Senator Amy Marcos, antindi na po kumbanatan itong mga PBBM supporters no. Nakakapagtaka naman no. Supporter kayo, naturingan kayong supporter ni BBM. Grabe kayo makabanat sa mga Marcos. Pag-uusapan din po natin ito po. Flagship infrastructure program project. Wala pong budget ayon po kay Senador Amy Marcos. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Isa pang binulgar ni Senator Amy Marcos. Ito po ang sabi, flagship infra project sa 2024, walang pondo. Ang ibig sabihin po ng flagship infra project, malalaking proyekto po to, no? Wala pong pondo mula sa General Appropriation Act. Baka yan yung mga naapektuhan. Kasi nagdagdag ka ng mga budget para sa ayuda, binawasan mo naman yung mga budget para sa iba. Alam po ninyo, kahit baguhin natin ang saligang batas, kung wala tayong infrastructure, kaya nga po yan yung susi, build. Kaya po marami nag-invest dito, nakita po nila, ang daming pinatatayong infrastructure ni Pangulong Duterte. Asan na po yung continuity ng build? Kung hindi tayo maglalagay ng budget para sa infrastructure. So pinagtuunan natin ng budget lahat po ng mga panay bigay ng ayuda. Bakit po kaya wala naman pong pandemya ngayon? Yan yung sinasabi natin na masarap pong pakinggan niya kasi direkta ka namimigay. Alam naman natin kung sino yung namimigay ng ayuda. Napakalalaki ng pagmumuka nung namimigay ng ayuda na yan. Kahit sabihin natin DSWD, yung pagmumuka nila nakalantad dun. Nakukuha nyo po. Uubusin nila, mawawalan po. Ito, sinabi to ni Senator Amy Marcos. Walang pondong inilaan ngayon 2024 para sa flagship infrastructure projects ng DPWH. Ayon ito kay Senator Amy Marcos sa panayam ng SMNI. Ito pa malupit, 300 million lang din aniya ang pondo sa right-of-way ng mga road project, ngunit ang utang naman dito ay nagkakahalaga ng 66 billion. Yan po yung problema natin nung panahon ni Pinoy. Kaya 6 years kay Pinoy, 6 years kay Duterte, ang dami na patayo. Ang problema lang ni Pinoy, dahil walang political will, walang right-of-way, tigil na yung proyekto. Kaya tama po yun. Marami pong proyekto si Pangulong Duterte nagtapos. Paano hindi malutas yung mga right-of-way? Si Duterte kaya niya. Lalong hindi malulutas yung right-of-way ngayon. Kasi ang babayaran nating right-of-way ay 66 billion. Ang nilaan lang na pondo ay 300 billion. Paano nga malalaanan pa ng pondo yung iba? Napunta na nga sa ayuda. Yun yung sinasabi natin, unnecessary. May trabaho na po yung mga tao. Tignan yung katwiran ni Erwin Tulfo. Bibigyan natin ng ayuda yung may mga trabaho maliliit ang kita. Noon nga pong may pandemya, direkta, malalaki po ayuda. Ang ayuda po noon, lahat. Kasi walang trabaho lahat 6 to 8,000 bawat isa. Grabe po. Yan, kahit po maawayin nyo ko, yan po yung resulta niyan, no? Kung walang infrastructure program, baguhin man natin yung ating saligang batas. Sa tingin nyo ba? Yan po binabantayan ng mga, di po ba? Kung pinakamahal pa rin ang kuryente natin. Sasabihin nyo naman, baka naman yung flagship program ipapasagot na sa mga ibang bansa. Hindi po ganun kadali yun. Nakita na po natin yan, yung Mindanao Railways. Yan po pinakamagandang halimbawa. Di ba? May magbabudget na China. Siyempre, papaligaw lang ng konti yun. Medyo. Ganun po talaga. Yung mga taga-US nga, dumadayo pa sa China para mga gobernador ng mga estado sa United States. Dumadayo ng China, makikipag-usap kay Xi Jinping para, hindi ko po sinabing China lang. Pero sila pinakamalakas magbigay ng pera sa pampondo.
Ang nakinabang po dyan, di ba? Vietnam, Indonesia. Pinakamalaki po nilang partner. Hindi po ako pro-China. Kinukundin ako po. Kaya lang, iba yung priority natin eh. Ang priority po ng mga politiko rito, mamuliti ka na agad. Lahat po ng ayuda na yan, Diyos ko, wala pong ano yan. Yung pamimigay ng ayuda. Eh yung purpose, natatandaan nyo ng panahon ni Duterte? Marami pong umaangal sa purpose, di ba? Kasi tinuturuan daw natin maging tamad. Eh wala tayong magagawa eh. Kinakailangan mabuhay ng mga mahihirap eh. Sabi ko, maganda naman yung purpose. Pinagtatanggol ko po yan kasi po ang purpose, nakatali po yan sa dapat nagpapaaral ka ng anak mo. Once na hindi na nag-aral yung anak mo, tigil yung purpose. Pinupuwersa mo yung mga mahihirap na pag-aralin nila yung anak nila. Kasi yun lang ang laban na mahirap, education lang. Pag nakatapos yan sa purpose, may laban-laban na yung pamilya nyo. Dapat matanggal na sa purpose, nakapagpatapos ka na ng anak eh. Yun po yun eh. Pero po itong iba, talagang may trabaho na, bibigyan mo pa ng ayuda dahil maliit ang sweldo. No? Hindi ko po tinututulan yun. Kaya lang, ganun ba tayo kayaman? Ganun ba tayo kayaman na lahat na lang gusto nating ayudahan? Kawawa naman yung bansa natin kung dyan lang mapupunta lahat. Ayan, no? Nilinaw ng pati po yung mga kalsada na, ginagawa na. Marami pong hindi matutuloy dyan. Bakit? Walang right of way. Babayaran mo yung right of way. Hindi naman po libre yun. At ito po, hindi po tayo. Kapatid po ng Pangulo ang nagsasabi nito. Hindi po natin to research. Mula to sa bibig ni Amy Marcos. Marami nagagalit ng mga loyalista kay Amy Marcos. Pero hindi po katulad to ng ibang nagsasalita na naakusahan nila ng fake news. Halos lahat ng sinabi ni Amy Marcos, totoo. O lahat yata. Di ba? Kaya masarap ikot si Amy Marcos eh. So meron tayong budget na akap tapos walang pumapalag pero yung 125 palala pa po ng palala. Araw-araw may mga nagbabangga ang congressman. Nung isang araw si Congressman Saldico at si Joel Villanueva. O ngayon naman si Amy Marcos laban sa lahat ng congressman. O eto naman si Chis Escudero, binabangga naman si Martin Romualdez. Sabi po ni Chis, how can Speaker Romualdez deny he is behind this Peking Initiative? Yan po tawag ng ano eh. Yan po ang tawag ng mga senador ngayon sa People's Initiative, Peking Initiative. How can Speaker Romualdez deny he is behind this Peking Initiative when he bragged about it last December and took credit for it? History has taught us that nothing good comes out from anything that begins with a lie. This is clearly politicos, not People's Initiative. Diyan pa lang po sa People's Initiative, wala na pong katapusan yung away. At ang dami na po, congressman na nanawagan. Mahal na Pangulo, yung sa Lanao, yung tumutol dun sa Mindanao, anong pangalan nun? Alonto ba? Congressman Alonto, yung taga-Lanao. Sabi niya, mahal na Pangulo, baka gusto niyo na makialam. Lumalala na yung away ng mga congressman at mga senador. Pakialaman niyo na po. O huli sa bibig. Kahapon din si Bato, nahuli po yung si Attorney Abad. Nakausap to si Martin Romualdez para dyan sa PI na yan. Ito pa ang problema eh, no? Okay, ayon pa sa kay Senator Amy pa rin. Ano ba yung sasabihin ko kay Senator? Ano ba yung huli? Puta, nakalimutan. Mamaya maalala ko yan. Ito po, sabi ni Ryan Lingo, no budget for infrastructure pero may bogus budget for unnamed AKAP para pambayad sa biniling pirma for People's Initiative. Grabe, this is so ridiculous. This government should be ashamed of themselves. Walang budget para sa infrastructure? Paano po tayo dadayuhin? Tapos, ang isasagot lang po nila, 51 billion ni Pulong. Nasagot na po natin yan. DPWH pong pondo yan. Hindi po yan pinilit kay Pulong. Okay. Ito po. Kino-question naman yung mga kredibilidad ni Tatay Digong at ng mga Duterte. Si Arlie Doliaga. Parang ano to, hindi ko alam po. Reporter to dati ng ABS-CBN. Arlie Doliaga. Naririnig ko tong pangalan na to. Outside the DDS shit bubble, si Digong lost all political capital he had earned. Credibility
Nil. Zero daw po ang credibility ngayon ni Tatay Digong. Mga DDS sheets na lang tuwan-tuwa at pumapalakpak para sa kabulastugan at pagkabalahura ng poon nila. But PBBM is not falling to that garbage tactic. Is more refined and calculated. Alam niyo po, hindi ko alam kung sino yung nasa bubble. Kayo po ba o kami po bang mga DDS o kayo? Ano sinasabi mo na zero na ang political capital, na nawala na po lahat ng political capital? Ito lang, isang tanong lang. No? Bagsak na ba yung popularity ng mga Duterte? Wala na naniniwala, zero credibility. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman